Kasi nasa teritoryo nga naman natin ng sundalong Pilipino. Kaya hindi sila ang lumapit, mga Chinese. And besides, Pilipino yung content creator na yan. Bakit nga naman parang mas pumapabor pa siya sa mga banyagang nanghaharas sa kanyang kapwa Pilipinong? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po niyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi nakaririnig, hindi nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinigit nila ang kanilang mga mata. Kundi gayon, di sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano raw? Ano yun? Teka, nawala yata ako. Nakatugon na po ba kayo ng ganito? Sa isang pahayag na narinig ninyo, sinabi sa inyo, nabasa ninyo, di po ba? Usually, ganito ang nagiging tugon natin kapag malabo, pabago-bago, at hindi natin maintindihan, hindi natin mag-gets ang statement na pinararating sa atin with matching kunot ng noo, ngiwi, kamot ng ulo. Parang yung naging reaksyon ng marami daw sa naging statement ng isang content creator. Hinggil sa allegedly ay pamamalo ng ng Chinese Coast Guard, isang sundalong Pilipino. Sabi niya kasi, ayan, napanood ko yung hampasan ng batuta at sagawan ng CCG at Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Bakit kasi dumikit? Napukpok tuloy sila ng tropa. Again, marami daw ang ano yun? Ano raw? Diyan sa statement na yan, kasi nasa teritoryo nga naman natin ng sundalong Pilipino. Kaya hindi sila ang lumapit, mga Chinese. And besides, Pilipino yung content creator na yan. Bakit nga naman parang mas pumapabor pa siya sa mga banyagang nanghaharas sa kanyang kapwa Pilipinong hinaharas? Labo nga naman. Well, parang ganyan din ang naging reaksyon ko sa isang bersikulo dito sa Ebanghelyo na ating binasa na galing mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya kasi, ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang konting nasa kanya ay kukunin pa. Di ba? Parang ang labo din. Kasi nga, yung meron na, bakit bibigyan pa? Para managana. Samantalang yung wala, kahit konti yung nasa kanya, kukunin pa. Di ba? Parang labo rin. Nasaan ang hustisya doon? At ang mas malabo pa dito, o mas nagpalabo pa, ay kay Kristo mismo galing ang statement na ito. Kay Kristo, na alam naman po nating pare-pareho, na patas sa lahat, at higit sa lahat, ay may malasakit sa mga pinakawala. Pinakawalang pagkain, pinakawalang sumusuporta, pinakawalang matatakbuhan. Inaasikaso ng Panginoon yan. Kaya sa una, ang sakit dito sa bangs eh. Bakit niya nasabi yan? And I said, sa una, part first lang, sapagkat kung pagninilayan po nating mabuti ay maunawaan din naman natin eventually ang kanyang punto o dahilan. You see, ito po ay bahagi pa rin ng kanyang mga sinabi na talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos na sinimulan nga po niyang inilarawan sa pamamagitan ng mga binhing na hasik na sumisimbolo sa kanyang salita, sa kanyang mga grasya na dapat nating pahalagahan sapagkat kung hindi, mawawala sa atin yan. Hindi dahil sa kukunin niya yung salita o yung mga grasyang niyan, kundi dahil sa hindi mamumunga, which means hindi ma-develop, hindi ma-enhance, hindi
mag-grow sapagkat hindi nga natin pinapahalagan hanggang sa mawala na ito ng kabuluhan. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon sa bersikulong yan. Parang yung sabi sa akin kamakailan ng aking kaibigan na nagpatayo ng bahay, pinaayos niya, pinaganda niya, pero hindi naman niya napupuntahan kahit minsan lamang sa isang buwan. Ayun, sabi niya, ako, may mga nasisira na, may mga lumuluwag na, may kinakalawang na, may nababaklas na, may inaanay na. Sabi nga niya, Father, ang bahay pala parang tao rin kapag hindi mo napapahalagahan, nagtatampo din. So yung bahay niya nandun pa rin, buo pa rin, nandun pa rin. Pero habang hindi niya ito binibigyan ng halaga, parang ito'y unti-unti nang nawawala o kinukuha na sa kanya. Parang ganun ang biyaya, parang ganun ang salita, parang ganun ang grasya ng Diyos. May-apply din po yan sa ating mga talento at kakayanan. Baka po akala nyo hindi na masyadong nag-ensayo ang mga sikat na atleta or artist, musicians na kilala ninyo. Baka po akala nyo ay hindi na uma-attend ng mga mahalagang pagkasanay ang mga lawyers, engineer, doktor, police, na kinikilala ninyo. Baka po akala niyo ay hindi na nag-aaral ang mga epektibo ng politiko, manager, organizer, preacher, pastor. Nakilala nyo. Abi, nagkakamali po kayo. Sa katunayan, yung kanilang pagpapahalaga at pangangalaga sa kanilang talento mula noon hanggang ngayon, ang siyang dahilan kung bakit sikat, kilala at epektibo sila. Sapagkat yung talento nila na pinapahalagahan nila, mas nadadagdagan pa, mas na-enhance, mas lumalago, mas namumunga. Gayun din naman po pwede itong may apply sa mga relasyon na dapat nating pinapahalagahan. Sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, at ang relasyon din natin sa mga taong, sabi ko nga kahapon, simula pa nung una hanggang ngayon, hanggang sa huli, nandiyan na para sa atin. Alagaan po natin ang relasyon natin sa mga taong ito. Pahalagahan po natin sila. Because relationships flourish and cherish, but weaken when taken for granted. Simple lang naman. Paano tayo aanin ng maraming tanda ng pagmamahal kung hindi natin matandaan ang huling beses na tayo nagtanim ng pagmamahal? Pero sana, higit sa lahat, let us value our relationship with God. Hindi lamang sa dahil na ito ang talagang pinakamahalaga sa lahat, kundi higit din sa lahat, ito yung hindi mawawala kahit di pa natin pahalagahan. Yun nga lamang, paano mag-flourish ang ating relasyon sa Kanya kung ang magmamahal lamang ay Siya at hindi tayo magmamahal sa Kanya. Di ba? May siguradong darating ang pagkakataon na isipin nating nagbago Siya kahit sa totoo lang tayo ang nagbago sa Kanya. Projection, kumbaga, pag naman sana. Sa misang ito, ipagdasal po natin, ma-realize natin ang mga bagay, mga tao na dapat nating pahalagahan talaga ngayon sa ating buhay. Sapagkat kung ano at kung sino ang siyang ating pinapahalagahan talaga ngayon, ang siyang mananatili sa atin sa matagal na panahon. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating pagdiriwang ngayon. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po akong mapagtanto ang mga mahalagang bagay, lalong-lalo na tao, relasyon sa buhay ko na hindi ko pinagyayaman, hindi ko pinapahalagahan, hindi ko iniingatan. Huwag naman sana dumating ang pagkakataon na mawala na sa akin ito ng tuluyan. Siguradong malaki ang aking pag-iisihan. Tulungan mo ko, Panginoon, na huwag ma-distract ng kung ano-ano mga boses at mga
pang-aakit ng diablo upang mawala ako sa focus ko. Tulungan mo po akong pahalagahan ang mga tunay na mahalaga sa buhay ko. Hallelujah! Unang-una ikaw. Nandyan din ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, lalong-lalo na ang mga taong sa simula pa lang ay nandyan na. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta, know your priorities. Alamin mo ang mga bagay, tao na totoong mahalaga at dapat mong pahalagahan na naayon sa kalooban ng Diyos. We cannot have everything in life, but at least we can have the best things in life. Yung talagang mahalaga. Yun ang mananatili. Yung pinangangalagaan natin. Yung ginagawa nating prioridad at sentro ng buhay natin. Siguraduhin natin na yan ang mahalaga talaga sa buhay natin. Dahil kung hindi, pag-isihan natin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.